Welcome guys sa bago nating video. OFW ka ba o hindi? O andito lang sa Pilipinas guys. Okay guys, yung savings guys ay napakasimpleng bagay lang guys. Kasi karamihan ngayon guys, yung savings ay binaliwala na lang. Kumbaga yung savings ay pangkaraniwang na lang siya. Pangkaraniwang bagay na ating maririnig o napakadaling gawin siya guys. Pero guys, para sa mga OFW guys, pabor ito guys. Kung ikaw man ay isang OFW guys, pabor ito guys sa iyo guys or sa atin. Kasi kailangan ito mag-ipon kasi hindi biro pong magtrabaho sa ibang bansa. Lumalayo po tayo sa pamilya natin. Maraming problema pag nasa ibang bansa tayo. Iba talaga dito sa Pilipinas. Kaya kailangan natin guys na pahalagahan yung ating savings. Okay guys, oops, tika lang guys. Palala guys. Mag-ingat guys kasi prone ka. Kung ikaw ay may savings guys or magaling ka mag-savings o mayroon kang savings o may maganda kang trabaho or OFW ka. Bad news guys dahil prone ka sa mga scammer. Okay guys, sa sunod yung video. Bago ko simulan yung babahagi yung ano guys, yung about sa savings guys. Ako nga pala si Diosdado Alaman. Dating OFW, 6 years na. 6 years na mahigit na OFW na pabalik-balik sa abroad. Ngayon, andito na sa Pilipinas. Tambay uli guys kasi siyempre may problema lang inisikaso. At balak pa rin bumalik sa abroad guys. Hindi ako citizen guys. Kumbaga, balik lang ako tapos apply. Hindi ako citizen. Hindi naman ako kagaya ng iba na citizen sila. Pabalik-balik na lang sila guys sa abroad. Okay guys, bago ko tatalakayin sa savings guys, yung simpleng bagay guys. Napakasimpleng bagay, napaka-basic na bagay. Pero yung karamihan kasi sa atin, binaliwala na lang yung napaka-basic o napakasimpleng bagay. Yung about sa savings. Okay guys, ikwento ko muna sa inyo yung aking ano guys, yung aking karanasan. Dati guys, unang abroad ko guys, o bago ako mag-abroad guys, mayroon akong alam about sa savings. Kaya sa savings din guys, mahalaga din guys kasi may pagbabago rin sa ano mo sa takbo ng pagmamanage mo ng pera or sa takbo ng buhay mo. Yun po yung kagandahan sa savings guys kung marunong ka na mag-savings guys. Totoo yan guys, simpleng bagay lang yan guys. Yung sinasabi ko guys, yung about sa savings. Pero kung natutunan mo yan guys, malaking pagbabago sa'yo guys. Lanon guys, nung pag-abroad ko guys, nag-save pa rin ako guys. Pero hindi pa talaga totally na magaling sa savings kasi na-mismanagement pa rin ako sa pera ko guys. Kasi hindi natin maiwasan padala magkasakit. Kaya yun po yun guys. Sa akin po din po guys, pagkakamali ko yung maluho, kung ibili ng kahit ano. Tapos bagay na wala, yung bagay naman, hindi naman magagamit o walang kwenta na bagay. Kaya hindi po yan maganda sa atin guys, yung bumibili na lang ng mga bagay na walang kwenta kasi gasto po yan guys. Ayun palang bagay na yun guys, hindi natin alam yung pera na binibili natin ng bagay na yun. Yun pala yung pagdagdag puhunan natin kung mayroon ka mang negosyo o mayroon ka mang gagawin na negosyo. Pag uwi ko guys, galing nung unang abroad ko guys sa Brunei guys, mayroon naman guys pero nagagasto pa rin siya guys. Pero at least mayroon kang maitabi, yun po kagandahan guys kasi hindi naman maganda rin kung wala kang maitabi, kung ubos o alas na lang. Wala na tayong pera o kung paano na kung wala tayong mahingian, wala tayong mahingian na tulong. Wala. Maano tayo sa buhay natin, kumbaga ma-checkmate tayo sa buhay natin. Pangalawang abroad ko rin guys, doon sa Punpi guys, Micronesia guys. May alam na ako guys sa savings pero hindi pa talaga master ako ba sa savings. Hindi ko pa talaga kabisado masyado. Nag-ipon din ako doon guys, siguro guys. Mga isang taon din ako mahigit doon guys. Sad news naman at yung kapatid ko sa trabaho biglang nawala o naglaho sa mundo. Kaya umuwi ako ng wala sa oras. Napakalungkot ko nun guys, nung umuwi ako guys. Kasi yung pira ko nadala guys, ikukunti lang. Yun po yung sad news yan guys. Pag hindi ka magaling mag-savings, binaliwala mo na lang ang savings. Mahalaga din yung savings guys, sad news talaga guys. Pero paalala, wag mong ibigay sa mga scammer. Kasi maraming scammer ngayon. Okay guys, yun po yun guys. Pangatlong abroad ko guys sa Guam. Maganda naman guys kasi maganda talagang Guam guys kasi US ngayon US. Kaya na may miss ko na rin bumalik doon guys. Hindi guys, gusto ko na rin ano guys. Kumbaga, hindi pa naman ngayon guys. Maganda ang Guam guys. Mayroon lang akong problema guys na si kaso guys. Kaya hindi ako hindi ako makapunta doon guys. Hindi pa ako makabalik guys. Mayroon lang problema ang inasikaso. Kaya hindi ako makabalik-balik. Yun po yung reason guys. Alam na siguro ng iba din yan. Doon guys, nakapag-ipon ako guys. Yun po yung kagandahan guys. Pag advantage guys. Yung sinasabi ko dati. Pag yung bansa na pipiliin mo, pag mag-abroad ka. Kung bahala kong mag-abroad, dapat yung bansa. Medyo magandang bansa naman yung yung ating pupuntahan. Kung mag-abroad ka man lang ng maliit, kung kitain mo lang dito sa Pilipinas, iwag na. Huwag ka nang mag-abroad, huwag ka nang lumabas sa ibang bansa. Kasi nasasayang lang yung pagod mo. Unang-una, sa shortcut, sa madaling salita, yung taon, yung edad natin. Sayang lang yung edad natin. Marami pa tayong magagawa pala. Hindi lang natin siya inayos pag-manage yung ating desisyon guys. Yun po yun guys, desisyon sa buhay. Pag-manage ng ating desisyon sa buhay, hindi natin inayos guys. Yun po yung kagandahan guys. Pag maganda yung bansa na pupuntahan mo, pabor po ito guys sa mga yung bansa na mapupuntahan mo, yung eksperyensado ko na sa ibang bansa o nandito ka man sa Pilipinas, mayroon kang 5 years minimum guys, pataas na experience para makarating ka sa medyo magandang bansa guys.
Mahirap man siya guys kasi first timer ka, pero makarating ka pa rin guys. Kung wala na silang makukuha, mahuhugot at masisili ka pa rin guys. Yung kagandahan guys, dapat mahalin din po yung trabaho natin. Okay guys, yung savings guys, yung tingin ko sa savings guys, para sa akin guys, ay mahalaga siya guys. Basic lang siya guys, napakasimpleng bagay. Kumbaga, mahalaga siya guys. Kasi yung savings, madudukot natin siya sa madaling salita, sa panahon ng kagipitan. Kung itabi lang natin siya, o guys, ang negosyo, yun po yun guys. Kaya guys, mahalaga po ang savings guys sa ano natin, sa ating araw-araw o sa ating pamumuhay. Yung savings, yung pagtabi ng pera. Mahalaga po yan guys. Basic siya pakinggan guys. Mahalaga po siya guys. Mahalaga po siyang bagay guys. Mahalagang bagay siya. Ang kagandahan guys, pag nakapagtabi ka guys o nakapag-savings ka, para sa akin, yung savings, ang tingin ko sa savings, parang wala lang. Parang inano ko lang siya, tinatabi-tabi ko lang siya, parang wala lang, hindi ko siya inano guys. Hindi ko siya binibilang, tinatabi ko lang siya, parang wala lang. Tapos nagtrabaho ako. Meron akong abot sa ano diyan guys. Yung una guys, yung abot sa expenses, yung pangalawa about sa emergency fund, natatalakay ko na. Yung pangatlo about sa savings, itong savings guys, yung tatalakay natin. Ngayon yung panglima guys, ito yung ano guys, yung panglima, yung sa about sa emergency fund. Kung ikaw man ay isang OFW, dapat mayroon tayo nito guys. Mayroon kang savings, kung ikaw man ay isang OFW, mayroon kang emergency fund, mayroon kang savings, mayroon kang retirement fund. Yun po yun guys, sa ating mga OFW. Kasi hindi lahat habang buhay tayo guys na magtrabaho sa ibang bansa guys. Tayo mga OFW, hindi habang panahon na magtrabaho tayo sa ibang bansa, mayroong time o mayroong ang ibang napauwi na biglaan kasi hindi natin naiwasan magkasakit sa ibang bansa. Yun po yung sad news, o sad news din po yung ano, yung napaaway ka sa amo mo o sa boss mo. Yun po yun guys. Kaya kailangan natin guys, yung may tatlo tayo nito guys. Okay guys, yung savings guys, mahalaga din po yun guys, yung savings guys, kasi para na rin ano siya guys. Kaya ko binahagi itong video na to guys, yung simpleng bagay guys, yung simpleng bagay na to. Kasi kung ikaw man baguhan lang about sa savings o sa pagmamanage ng pera, or bago ka pa lang, o balak mo pang mag-OFW, ex-abroad ka man, na mismanagement sa savings, kaya ko binahagi itong video na po to guys. Kasi karamihan sa ating mga Filipino ngayon, biniliwala na lang yung savings, na mahalaga po yung savings guys. Kahit savings lang yun, maliit na bagay lang, pero mahalaga po yun, lalo na sa ating mga OFW na nagtrabaho sa ibang bansa. Kasi napakahirap po magtrabaho sa ibang bansa kung tayo man ay isang OFW. Yun po yung kalaban ko guys. Yun po yung kalaban natin, yung sa pagmamanage ng savings, na hindi nakapag-savings, basta gasto na ng gasto. Kumbaga yung savings, isa rin yung bukas sa akin. Bakit? Bukas, isang bukas na mo madudukot mo rin pang emergency. Mayroon kang madudukot, o kahit anong gawin mo, madudukot mo yan siya. Malaki pong tulong din po ng savings guys. Itong tatlo na to guys, yung emergency fund, yung savings, yung retirement fund. Kung OFW ka, mayroon ka nito. Yung tinatalakay natin ngayon guys ay savings. Mahalaga po yan guys, yung savings. Kasi hindi tayo habang buhay, kung ikaw isang OFW, hindi tayo habang buhay na sa abroad. Anytime pwede tayong mapauwi. Isang gapitik lang guys, pwede tayong mapauwi. Kaya kailangan nating may savings. Mahalaga po yun guys, yung savings guys. Okay guys, samahan mo ko sa aking mga video guys, sa aking mga sunod na video. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, pwede mo akong i-like, comment, and share sa aking mga video para ma-notify ka sa mga bago ko na namang sunod na video guys. O pwede mo rin akong i-subscribe sa aking YouTube channel bilang support na rin guys, na nagbabahagi sa inyo ng munting experience o kaalaman guys. Okay guys, huwag ka mag-alala guys kung ikaw man walang savings ngayon o na-mismanagement ka sa savings, kasi mahalaga talaga mag-savings guys. Kasi hindi lang puro gasto doon, hindi lang puro waldas guys. Kasi ang pera guys, mabilis maubos. Kaya kailangan din nating wag ipadala lahat yung ating pera. O kaya wag nating ipaalam yung ating pera na mayroon tayong pera. Kasi pag ipaalam mo guys, unang-una guys, pag ipaalam sa pamilya mo, good news naman guys, matutuwa sila. Kaso lang, siyempre, kung hingi sa'yo ng ano yan, kung ano nila, na ang importante kasi dyan guys, yung masuportahan lang natin sila. Kasi lang kasiyahan, okay lang din. Pero mga bagay-bagay na mayroong manghiram sa iyo guys. Kaya maganda, wag mong sabihin guys yung yung ipon mo, kung ikaw man isang FW, para maiwasan na rin natin yung away-away diyan na rin yan guys. Yun nga, yung inano mo, pinaalam mo yung ipon mo, dapat hindi mo pinaalam guys. Ang bad news din guys pag pinaalam mo yung ipon mo, pag pinupost mo sa pamilya, pinaalam mo. Pag nalaman ng ibang tao yan guys, sad news guys, dahil prone ka sa mga scammer. Mga scammer yung sa dyan guys. Maniwala ka guys, ang daming scammer ngayon guys. Hahanapan ka ng paraan guys hanggat makukuha ka. Pag-aralan kanila guys. Pag-aralan ka, kasi yung mga scammer guys, magaling pa yan sa mga magaling guys, kasi pumapasok yun sila sa butas ng karayom o sa mga masasamang pinapasukan nila para lang makuha yung pinaghirapan guys. Kaya wag mong guys, tandaan, wag mong ipaalam lahat ng pera mo sa pamilya mo. Maganda din yan
Pero nasa iyo na yan. Pero para sa akin yun po yun. At saka yung ano guys, yung iwasan natin yung about sa mga scammer. Yun po yun guys. Kasi marami mga scammer ngayon guys na nagkalat guys sa harap mo. Sa harap mo mismo. Isa na ako dyan. Hindi guys, hindi ako ganun guys. Isa lang akong vlogger guys na may simpleng kalaman na tumutulong sa inyo guys. Isa lang akong vlogger na simpleng kumakain na 3 beses isang araw, isang hampas lupa, pero may pangarap. Yun po yung sa akin guys. Ang kagandahan guys, pag may savings ka guys, o natuto ka ng mag-savings guys, parang may peace of mind ka guys. Palakpakan. Yun po yun guys. Kaya yung iba karamihan kasi yung savings madali lang, binaliwala lang. Sa akin naman, binabahagi ko pa rin yung about sa savings. Yung about sa savings, binabahagi ko pa rin. Siya nga pala guys, mayroon akong group. Ang trabaho ko pala dati guys ay isang heavy equipment operator. Bali, alam nyo naman guys yung heavy equipment operator, nag-operate ng mga malaking sasakyan like excavator, bulldozer, o ganyan. Sa mga gustong ano lang guys, sa mga gustong matuto o sa mga experience ko sa iba kasi lapagan po ito ng mga galing guys o sa mga may alam na, tulungan po ito guys yung grupo na to para lang din sa trabaho. Hindi sa negosyo guys ha, para sa trabaho matuto. Sa mga trabaho lang na gustong matuto. Kasi demand rin yung ano guys, heavy equipment operator guys sa ibang bansa. At saka demand na rin lahat, kahit lahat demand rin. Yun po yun guys. Mayroon akong group link na ilalagay dito guys. Pwede ka rin mag-join dun guys sa mga baguhan na gustong matuto o sa mga marunong na, sa mga magaling na maglapag ng kanilang experience. Hindi naman sa payabangan, maglapagan lang para masaya yung ano natin guys, yung ating community, yung ating It's Go Malupit Group. Yun po yun guys. Sabi ng Panginoon guys sa Lucas 10:16, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Yun po yung guys ang sabi ng Panginoon natin. Oops guys, yung vlog na to guys, hindi ko nire-recommenda itong vlogs na to guys, hindi ko siya nire-recommenda na mag-savings tayo. Nasa inyo na yan, na kung mag-savings nyo. Pero para sa akin lang guys, diskarte ko mag-savings ako. Kasi ang nire-recommenda ko talaga sa inyo guys, yung about sa bukod sa pag-iipon, ang ipag-ipon, maganda kasama sa timbo, bukod sa pag-ipon guys, ang nire-recommenda ko sa inyo guys ay magnegosyo kayo. Magnegosyo tayo. O, yung maganda rin guys kung mayroon tayong about sa savings. Magnegosyo tayo, mayroon din tayong savings na sa panahon ng emergency, madudukot din natin siya. O kukurot tayo na pang negosyo. Yun po yun guys. Nire-recommenda ko sa inyo guys na magnegosyo tayo. Yun po yun guys. Ako man guys ay wala pang negosyo pero may extra income ako guys. Mayroon akong product guys na ibibinta. Pero hindi ko ba siya matawag na negosyo guys kasi ang tunay na negosyo guys, yung talagang negosyo, yung profitable, mayroon ka ng maraming customer. Yun po yun guys. Pero ang pag-iipon guys at saka savings, mahalaga po yun guys. Hindi ko nire-recommenda guys pero mahalaga po yun guys na mag-ipon tayo. At saka, ang nirekomenda ko talaga yung about sa magnegosyo tayo guys. Pwede tayo din kumurot sa ating savings o kung hindi natin kurutin, much better guys. Maganda ni guys pag may ipon tayo guys. Yun po yung kagandahan sa pag may ipon tayo guys. Mayroon tayong peace of mind. Pwede din tayo magnegosyo. Okay guys, maraming salamat sa panood ito ng video na to guys. See you my next video. Salamat guys. Bye. Ciao.